Eto si Dr. Tony Leachon, isang public health expert, ay mukhang papunta rin ng Supreme Court. Doc Tony, magandang morning! Hi, Jerry. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa lahat na nanonood. Ba't ho kayo pupunta ng Supreme Court, Doc? In fact, Jerry, nag-file na ako nung Thursday, May 14, sa Supreme Court. Dahilan to dun sa 2025 budget sa PhilHealth ay zero. Zero ang budget, Jerry, for PhilHealth na dapat ang hinihingi ng PhilHealth nun is 75 billion. So kung matanda mo, Jerry, yung 60 billion na desisyon na ng Supreme Court ng December 5. Naibalik. Sa OLE. Oo. Pero ang hindi alam ng taong bayan, after the 2024 diversion, unconstitutionally, hindi binigyan ng budget ng PhilHealth, zero. So, nag-file tayo last year, February 25, wala pang oral arguments dito. Maliban sa akin, may dalawa pang nag-file ng cases dito. I think sina Congressman Ungab, I think ang sina Justice Carpio dito. At hindi pa sineset. Kasi, Jerry, ang nangyayari kasi, yung 60 billion, Jerry, ay kung mapapansin natin, ay hindi naman sinoli sa atin, tinarga sa taxpayers' money sa double jeopardy. Plus, itong graph na nasa yung harapan, itong kulay itim, na nakuha natin sa UP School of Economics, yung kulay itim, yan po yung actual na dapat natin makuha. Yung kulay blue, yan po ay para po sa mga sugary beverages at saka PAGCOR. Pero ang binigay lang ng 2022, ang binigay lang ay 80, ang gap ay 226. Itong 2023, ang required na dapat ibigay ng gobyerno sa atin ay 318. Ang actual, Jerry, na binigay ay 71, ang gap ay 247. 2024, ang gap ay 273, ang binigay lang 51. At ang nakalulunos, Jerry, yung pinakahuling side, wala nang dilaw. Yung kulay dilaw, Wala na, nawala na. Nawala na, zero ang binigay. Ano yung dilaw? Ano yung yellow na yon na, Doc? Yung yellow na yon, yun dapat ang ibigay sa atin. Yun ang binigay lang, yun ang actual na binigay. So kung kumwari, yung kulay itim, yan ang dapat pondo ng PhilHealth. Imagine mo. Dapat na ibigay at maging pondo ng PhilHealth. Yung kulay blue dito sa graph ninyo, ito lang yung manggagaling. Yan yung excise tax, Jerry, para sa tobacco, alcohol, at saka sa mga soft drinks. Oo, tapos yung kulay, may PCSO PAGCOR dyan, sa PCSO PAGCOR, yung kulay blue. Light blue, O light blue. Yung kulay dilaw, yan lang ang binigay sa atin. Namalimos tayo, Jerry. Okay. So yung dapat na ibigay ng gobyerno sa PhilHealth, coming from excise tax, from tobacco, alcohol, galing sa gaming, PCSO, PAGCOR, hindi na ibibigay. Since 2022. Since 2022, paliit ng paliit. So tingnan ng mga kababayan natin, yung dapat pera pala natin, ang gap nila ngayon ay 330 billion. 330 billion, Jerry. So napakalaki niyan. Kaya nga, nag-file niyan si Senator Loren Legarda ng funding gap niyan. At pinapasole ito sa Philippine Automatic Fund Act. Pero without anything, bilang health advocate, itong nangyayaring itong zero, sayang yung syntax of 2012. Maalala mo, Jerry, tumulong kayo dyan. Panahon ni President Aquino. At yan ang natamasa natin dapat, itong paglaki. Pero unting-unti sa diversion nila, at nagamit ho itong 60 billion ng 2024 sa unprogrammed appropriation, mukhang sa flood control din. At tuluyan nang hindi binigyan ng pera ng PhilHealth ng 2025. Sa 2026, kinarga naman nila doon, mga kababayan,
yung bayad sa 60 billion, so double jeopardy yun. Paano yung lost opportunities ng 60 billion? Yung 60 billion na yun, isosoli lang yun eh. Dati na yun, na pera ng PhilHealth eh, di ba? Tama. Pero kinarga nila, Jerry, sa taxpayers' money sa 2026 GAA. So, double jeopardy doon. Tayo rin na nagbayad doon at ginisa tayo sa sarili nating mantika. Ngayon, tinan mo, Jerry, ang nangyayari, walang budget na ang sa 2025. Ngayon, sa 2026, ang budget ng PhilHealth ay 129. Pero may maipip dun, Jerry. Yung maipip, palaki na rin palaki. Dapat, yung maipip na yan, sabi ni na Senator J.B. Ejercito, transitionally, ilipat dapat yan sa PhilHealth para hindi ka napupunta sa DOH or sa politiko at doon ka na lang sa billing section makikipag-ugnayan upang sa ganon, doon na magkakabayaran at doon yung case rates natin ay tataas. Yung out-of-pocket expenses natin, Jerry, ay 60% na eh. So, dati, 2022, nasa 44. Ngayon, isang sakit lang, mamumulubi ka na at mamamatay ka talaga, Jerry, sa gastos. Kaya, Doc, maraming mga nagkakasakit sa atin ang ayaw pumunta sa ospital eh. Makipagkita sa doktor kahit na sinasabi nating libre ng lahat. Pero dahil sa meron pa rin mga gagastusin. Pero ang ganda nitong illustration na ipinakita ninyo ito na nakakagulat na ganyang kalaki pala. So ito'y hindi lang siguro hindi lang siguro Supreme Court ang dapat na pa-actionin dito. Hindi kaya may mga dapat ng kasuhan diyan na since 2022 meron pa lang dapat na pondo na napupunta sa PhilHealth na hindi inilalagay at naglalagay man konti lang at pakonti ng pakonti hanggang sa wala na noong 2025. Jerry, nagbabala kang mag-file sa ombudsman ng kaso laban kina Secretary Recto, si former Jerry. Go ahead, Doc. Former CEO and PhilHealth President Ledesma. Maaari din si Secretary Ted Herbosa kasi siya chairman of the board dito. Kasi pag hindi meron ng dalawang plunder charges sila, technical malversation for Secretary Recto and Ledesma. Pero pag hindi natin ito sinusugan yung mga iba pa nag-file, aabusuhin tayo ng aabusuhin dito. Kasi hindi naman pwedeng ganito na lang, walang accountability, walang transparency, walang integrity. So dapat ito yung malaman ng taong bayan. In the midst of many crises, hindi lang energy crisis, PhilHealth crisis, and political crisis. Dapat to, in the next few months, matatapos yung impeachment. Pero balik ho tayo sa ating pinaglalaban tungkol sa kalusugan. Kasi ito ang pinakamalaki. At ito, malinaw, Jerry. Nakikita mo naman sa graph. At ito rin siguro magandang pagkakataon para makasagot ng maayos itong yung mga binanggit ninyong mga pangalan tungkol dito sa nakakagulat na mga numerong ito. Doc Tony, thank you at salamat sa oras, salamat sa pagliliwanag ninyo. Magandang umaga. Magandang umaga, Jerry, and thank you very much.